What is up guys? Welcome back sa aking channel. Okay. So, and it's me again, Guaps. So, today's video ay meron akong ikakabit na naman. Mag-DIY na naman tayo. Ito siya. So, ito ay mini driving light na TDD ang tatak. Malabo pag malapit. Pupro talaga eh, no? Malabo pag malapit eh. So, ikakabit natin to dyan. Pinag-ano ko pa nitong karang araw kung saan ko siya ilalagay. Kasi pag dito, tama dito sa side. Kapag dito naman pwede, kailangan lang ng bracket. So may bracket na ako dito. Bracket. Ito. Ito yung bracket niya na nakalabas dito. Para pagpapatungan. Nakaready na din yung mga kailangan ko dito. Itong relay niya. So may dalawa akong relay na ginamit. Gagamitin pala. Ito yung dalawang 87, 87. Tapos itong isa na 87A, 87. May nakita lang din ako online na paggagayahan ko ng wiring nito. Yung high niya dun sa flasher, kaya dun sa pass light. So pag nagpa-pass light ka, iilaw din siya. Tsaka meron lang sariling switch din yung low kasi alam naman natin na bawal siya pag walang sariling switch. Pero itatap ko siya dito sa pass light niya. Na pag magpa-pass light ka, iilaw siya. Oh, so init, grabe init. Ikat ng araw. Oh, tarik. So tignan natin kung anong mangyayari. Do medyo madami-dami ang baklasin nito. Kasi madaming tatanggalin kasi dito ko din balak ilagay sa likod ng headlight yung balas niya. Tapos kailangan baklasin yung upuan kasi nasa ilalim yung battery. Tapos ano pa ba? So una kong nabiling bracket ay ganito. So dapat nakakabit ko sa slider niya, nakaganyan. Nakakabit sa slider sa ganyan. Ang problema naman na medyo loob siya dun sa makina. So pag on mo ng ilaw, tatamaan to. Medyo dibuo na yung magiging liwanag niya. Parang putol. Kasi medyo nakaloob. Tatatabunan bali. So itry ko naman dun banda sa may taas, sa may slider na paglalagyan ng slider sana. In kaso masyado nang malayo. So dito nang napakitang pwede paglagyan. So babaklasin din natin to para sa paghigpit. Siguro magagamit ko pa naman to sa ibang bagay, sa ibang paggagamitan. Save ko na lang to. So itong ilaw na to ay nakakabit to dito nung nakaraan nung pinakita ko. Ngayon binaklas ko siya kasi di naman din to, minsan lang naman to magamit na motor kong pula. Kinabit ko na lang yung dati niyang nakalagay na nasa gitna, parang pampaliwanag niya lang. So binaklas ko to kasi mas maliwanag to eh. Parang 40 watts ata to. So ito na yung lalagay ko dyan. Ayoko naman din ng sobrang liwanag kasi bibihira din naman ito makalabas. So sige, let's go. Kung hindi ka pa nakasubscribe pala, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Simulan na natin. Pero bago ang lahat, ilabas na muna natin itong sakyan para mabuo natin itong parking gamitin. Check. So hindi ko na lang pala ilalabas yung sakyan kasi tarik na tarik yung araw. Nainitan siya masyado sa labas kaya okay na yan siya dyan. Mga kailangan kong tools sa aking toolbox. Kailangan ko lang naman ay alin. Ito yung pinakakailangan natin. So una natin gawin ay baklasin mo natin to para may kabit natin muna yung clamp. Baklasin lang natin tong dalawang alin bolt. Well, same din ang gagawin natin dito sa kabilang side. Ganoon din natin itong tatlo. So, pwede magkapalit-palit ito para pares lang siya. Okay, tanggal na pa. Ano ba ito? Okay. Ay, natanggal na natin siya. So, sunod natin ikabit ay ang kanyang clamp. So, ganito to siya.
Tapos, ito nakalagay dito sa gilid. Ayan, ganyan. Dito na natin, ganyan. Dito na natin ipapatong. Okay din yung nakaganyan para umulan man, mabasa. At least nasa ilalim siya. Ming! Ming, Ming. Walang pagkain, hindi ako nag-lunch. Wala akong makukuha dito ngayon. Sorry ka na lang. Okay, ganyan na siya. Tapos, may kasama na siyang rubber eh. So, lagay lang din natin yung rubber kasi kasama to sa binayaran. Dalawas to siya, ito pa isa. Ito sa kabila. Yun o. So, ayan na. Naikabit na natin siya parehas. Kabilaan. Ito, tsaka ito. So, matibay naman siya. Di ko lang hinigpitan gaano. Kasi iba may adjust na naman natin yan. Pero so far, so good naman itsura niya. So, yan itsura niya. Di na makita yan. So, ang next ay ikakabit na natin ito. Una. Ito, ikakabit na natin ito. Tapos, tignan natin mamaya kung tatama siya pag ililiko. Kasi may nakakita ko mga Honda 650 na naka-e-clutch. Ganito din siya nandito sa side Kasi wala din mapagkabitan dito banda Kaya dito din ginaya ko lang. Bit ko muna ito para makita natin kung tatama siya pag ililiko sa side. Let's go! Parang dito ng washer na nailagay. Feeling ko, yan na siya. Ngayon, try natin siya iliko kung tatama sa side niya. Yan wala. Dito mama. Pero parang mas okay siya pag dito sa loob. Medyo nakadikit. Mas okay ata pag dyan, sa side. Medyo loob. Para dito. Para siyang pang malaking ilaw. Yan, okay yan. Or sa labas. Kabuuan niya. So, okay sa dito. Yan, gitna lang. So, okay, gitna lang, no? Okay, let's go. Kabit din natin muna sa kabila. Siya na muna siya. Tapos, kabit din natin yun. Tapos, pakita ko sa iyo pagkatapos. Alright, ayun na siya. Dalawa. Ginitna ko na lang siya para, di siya gaanong pansin. Pero pag sa personal, parang di siya gaanong pansin. Pag sa video, medyo kitang-kita. Ngayon, ang gagawin kong wiring ay unahin ko muna doon sa likod na may battery. Kakabit ko muna itong dalawang relay. So, winaring ko na ito nung nakaraan. I-flash ko na lang dito sa screen yung ginaya kong diagram. Ito yung fuse niya. Ito na yung nakakonekta sa battery niya. Ang laman nito ay 15 amps. Though 20 amps yung nakalagay ngayon kasi para talaga to dyan sa may ginagawa ko, kinakabit akong ilaw. Ngayon hindi ko naman siya nagamit. So dito na lang sa kanya. Ngayon ang nakalagay dito ay 20. So mamaya papalitan ko to. Gagawin ko na lang 15 amps. Let's go. Bit na natin. So dito pala tatanggalin lang natin tong dalawang Allen bolt niya. Ito dalawa. Tapos pwede na matanggal. Inuna ko natanggalin dito para ma-expose yung mga wire. Though wala naman akong kailangan dito. Tinanggal ko lang kasi ba't sana hindi. Tinanggal ko na siya. Ngayon tanggalin natin tong dalawang to. Tapos baklasin natin to. Let's go. Dali lang baklasin. 1. Tinatanggalan natin siya. Natanggalan natin yung pangalawa. Hindi ka na nakabilis. Huwag natanggal mo na yung dalawang Allen bolt. Pwede na tanggalin. So, may expose na yung battery. Tsaka lahat ng kailangan mong pagkonektan. Diyan na yan. Ito pa lang yung unang beses na nabaklas ko tong part na to. May kasama na pala siyang spark plug range. Tsaka, tignan nga natin. Hindi ko alam kung ano to Angas. So, ito yung kasama niya. May dalawang gold na dalawang Allen key na di ko alam ang sukat. Balik lang natin kasi baka in time kailanganin ito. Sige, next dito na tayo mag-wiring. Dito na natin ilalagay sa battery. Kakabit natin sa battery. Laki pala ng battery niya. Battery niya original CF Moto. Pop. Ito yung sir lagay ng relay sa fan niya. Ito auxiliary relay. Ito main relay. Ito naman daw ay fuel pump relay. So pwede mo itong tanggalin, pwede ding hindi. Pero huwag mo nang pakialaman siguro. Pero kasi makati ang kamay mo, sige pakialaman mo yan. Motor mo naman yan. Okay. So dito tayo magkoconnect ngayon sa battery niya. Positive, ito negative. So dito lang tayo magkoconnect. Dito natin lalagay. Papunta doon sa gilid. Di ko alam kung babaklasin ko pa to. Tangke niya. Pero ang plano ko, sisiksik ko na siya dito. Dito ko madadaanin yung wire.
Lahat ng relay nandito lang siya. Ito ko ilalagay yung ballast niya. Tapos ang switch niya, ito pala. Kinabit kong switch niya. Ito yung sa headlight. Ito yung sa auxiliary light sa mini driving. So lalagyan ko din yung switch yung headlight kasi ayoko siyang lagi naka-on. Tapos once magpapas-light ka, ay ilaw din yung highlight niya. Then, pwede mo nang sabay on. Pag nag-highlight ka dito, naka-hide din yung auxiliary light. Let's go, kabit natin. So, napag-desisyonan ko na dito ko na lang ilalagay lahat. Ballast, pati yung relay na dalawa. Dito ko na lang ilalagay. Kasi nung sinilip ko dito yung butas niya, parang malaki pa yung bakante. Pwede pala siya dito lahat. So, isa na lang yung wire na kailangan ko papunta doon. Positive na lang yung connect na lang sa battery. Tapos, dito ko na itatap lahat sa loob, dito sa mga wire niya. So, ngayon, kailangan ko muna ito baklasin. Kailangan muna natin ito baklasin. Para siya matanggal, kailangan natin matanggal yung dalawang allen bolt dito sa harap. Para makita yung dalawang allen bolt na yan, meron lang siyang cover dito yung cover niya. Tapos, may dalawang lock dito sa gilid na plastic na lock. Ayan o, linis sa loob. So, ito lang yung mga wire na supot lahat. Medyo nadismaya tayo ng very light. Kasi ang linis siya pala sa loob. Pag siniksikan mo ay wala pa ding ilalagay. Ito negative. Hindi pwede dyan. So lipat tayo. So hanap lang ako ng paglalagyan. Tapos pakita ko sa inyo mamaya kung saan ko nilagay. Let's go. Yo, what's up? Ginabi na tayo. Ginabi na tayo. Di pa rin ako tapos. So, ito na yung naikabit ko na lahat. Dito ko na siya pinadaan yung wire. Kumuha na lang ako ng ting-ting. Malis ting-ting. Dinot-dot ko na lang siya dito sa gilid. Inabot ko lang. Tapos dito ko pinadaan sa gilid yung wire. Papunta dito. At saka dito ko na din ikakabit itong mga cable sa ilalim. Di makita. Tapos dito ko nakabit na yung switch niya. Nakabit ko na din dito sa headlight niya. Sa low. Tsaka sa daytime running light. So try natin. Kabit yung positive niya. Nakakabit na ang ground kasi try ko na to kanina bago ko i-lusot-lusot. Try ko muna siya. So, dalawang relay. Mamaya i-fix ko na lang yan. Try muna natin siya bago natin i-fix na talaga. So, try natin i-on. Naka-off. 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 Yun. Pag on mo sa kanya, ilaw agad to. Pag naka-off siya, naka-ilaw. Pag naka-on, naka-off yung ilaw. So, indicating lang yan na may power siya. So, wala na din yung headlight. Pero naka-on pa yung daytime running light niya. Kasi pinatay ko yung headlight, nilagyan ko ng switch. Ngayon, pag on mo ng switch, dito sa may kanan, ay kaliwa. So, ayan na siya. Pag on mo sa kanya, on yung ilaw. Tapos pag off mo, off. Pero may passing light pa din. May naririnig na. Tumutunog yung relay. Kung gusto mo i-on yung driving light, pwede mo siya i-on. Pag i-on siya dito sa side, yun so naka-on na siya. Pero wala pang headlight. Pwede yan lang umiilaw. Then kung gusto mo mag-on ng ilaw, gusto mo mag-on ng headlight, yan, so may headlight na siya. Gusto mo mag-pass light, sasabay siya, iilaw din yung headlight niya. Gusto mo i-on ilaw, yan. So gusto mo mag-pass light, ilaw din siya, mag-indicate din ng high. Okay, so off. So yan pag naka-on, namamatay siya. Ngayon pag i-off, okay. So, okay na siya. Naka-on pa din, lagi lang ito naka-on, din na ito na-off. Tagalan ako maghanap ng mga wire niya kasi wala akong mahanap na wiring diagram ng ganitong model. So, di ko alam kung anong kulay yung daytime running light, anong kulay yung low, anong kulay ng high. Yung high lang yung sigurado ako yung blue. Ang ginawa ko sa ballast niya, dito ko nilagay sa side, naka-double sided yan. Kasi ito may cover to. Ngayon itatay ko na lang yung mga wire na yan sa gilid. Tapos ito din, tatay ko din siya. Yan Okay, nabalik na natin yung upuan. Balik natin yung upuan. Dalawa. Saka naayos ko na din dito yung relay. Tapos ito na lang. Ay nakita kong sobrang rubber, di ko alam saan yung nakalagay. Nilagay ko na lang kung saan. Ito na lang, di ba na ikibabalik.
yung ano niya, mudguard. So mamaya na lang kasi kailangan pa ito higpitan. Kasi naiikot pa, kailangan pa rin higpitan. Pero so far, okay na siya. Magana na. Sunod ko na dito ibabalik kasi din ako motor bukas. So ganito na muna. Okay, lights off. Next ay test ride natin siya. Let's go! Yo, check. Check. What is up guys? Dito na tayo ngayon sa medyo madilim na kalsada. Dito natin i-test kung okay ba yung install nating ilaw na driving light. So andun sa gilid ngayon, kita nyo. So ako ay nandito ngayon sa kadiliman. So yan yung nailaw ngayon, yung daytime running light niya lang. Itong V-shape lang. So walang headlight, walang daytime running light. So ngayon naman, ito ang niya, ilaw niya, headlight. Yan. Yan yung headlight niya. Medyo maliwanag na din naman. Then medyo okay na yung headlight niya na yan. Pero siyempre, okay pa din pag may mini driving light kasi minsan kailangan natin ng mas maliwanag na ilaw lalo pag maulan o kaya mga tipong sobrang dilim ng area. Ngayon try natin iyon yung mini driving light. Sobrang baba, i-adjust natin. May dala din akong Allen wrench pero ang alam ko pwede ito kaya ito i-adjust ng kamay lang. Ayun o. Ayan, adjust natin siya konti. Same din sa kabila. Sa sunod na araw na natin ito medyo ilaw yun. Labas natin siya konti. Ayan. So yun na siya. Nailaw na sa lahat. Dinala ko lang yung mga Allen wrench ko para ma-adjust natin. Nasira. Okay, ganyan na muna siya. Ayan, medyo maliwanag na. Ngayon pag nagpa-state ka, sasabay yung lahat ng ilaw. Okay, try natin. Ayan medyo maliwanag na. Pero parang taas. Kapag nag-highlight ka, sasabay na sa highlight. Ayan. Kitang kita mo na. Ngayon pag pinatay natin siya, ayan baba yung headlight niya, ganyan lang headlight niya. Walang gano'ng makita. Kapag yung headlight ng sariling motor na, i-headlight niya lang. Baba. Ay, ang dilim. Ngayon pag naka-mini driving light, headlight niya, kitang-kita na. Naambon na pati. Ayan okay. Okay na siguro yan. Sunod na araw, i-adjust ko na lang yan siya.